and put your faith in God. At ang teksto ay Isaiah 40, verse 31. Pero nais ko pong umpisahan ang pagbabasa sa verse 28 para makuha natin yung pinaka-konteksto ng temang ito ng anniversary natin. Sabi po rito, hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba narinig ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya ng walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paikilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang Diyos po ang kapala ng pagkakabasa ng kanyang salita. Gusto ko ang temang ito, the promise of God. Pero Panginoon niya ibibigay ang kanyang mga pangako. Nandun din ang sagot, no? To those who trust Him. Sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Pero hindi po ba ang sabi ng Jeremiah, verses 17, verse 7? Blessed are those who trust in Him, and whose hope is in the Lord. Pinagpala ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Gusto niyo bang pagpalain niya kayo? Amen. Gusto niyo bang ang kanyang mga biyaya ay nag-uumapaw sa bawat tahanan ninyo? Amen. Sa kabila ng pandemya nito, sa kabila ng maraming taong walang trabaho, sa kabila ng maraming nagigikahos, pero ang mga anak ng Diyos ay pagpapalain niya kung nagtitiwala kayo sa Kanya. Ang susi lang naman, para tanggapin natin ang Kanyang pangako ay pagtitiwala. Okay? Pag sinabing nagtitiwala, ito ay kumakapit sa Kanya kahit ano ang mangyari, hindi sumusuko. Hindi umaatras. May kahirapan, may mga pagsubok, may mga problema. Kasama yan sa buhay Kristiyano. Pero upang matanggap mo ang kanyang pagpapala, kinakailangan magtiwala ka sa Kanya. Hindi lang basta magtiwala, kundi sumampalataya. Diba sabi, the promise of God for those who trust Him and put their faith in God. Yung salitang put, sabi doon, put their faith in God. Yung bang ilalagak mo, diba? Ibibigay mo talaga ang iyong pananampalataya sa Kanya. Alam niyo po ba, in case you don't know, in case na hindi niyo pa alam niyo po ba na there are 36,500 promises of God written in the Bible? No, we know. 36 at 500 pangako ng Diyos nakasulat sa Biblia mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Bilangin yung ilan pa lang ang napapakinabangan natin doon sa 36,000 na yon at 500. At alam niyo ba na yung 36,500 promises of God na yan ay pangako niya sa mga magtitiwala sa Kanya at ang kanilang pananampalataya ay ilalagak sa Kanya. Hindi niya yan ipinangako sa mga Gentiles. Hindi niya yan ipinangako sa mga
Yung 36,500 na yan ay hindi para sa mga believers. Yan ay para sa iyo at para sa akin. I-claim natin yan. 36,500. Pero ang susi ay tiwala. Tiwala lang. Tapos, kapit lang. Kapit saan? Sa pananampalataya. Hindi ka kakapit sa Bombay. Dahil maraming tao, maraming Kristiyano, ang pag nagigipit, kumakapit sa Bombay. Ang Kristiyano, pag nagigipit, kanino dapat kumapit? Sa Diyos. Nandito po ba kayo? Sa Diyos dapat kumakapit. Hindi sa kapitbahay ng mga pera. Hindi rin sa kamag-anak na alam mo may maibibigay sa'yo. Kundi sa Diyos lamang dapat kumapit. Unawain ninyo yung tema. Promise of God to those who trust in Him and put their faith in God. Naniniwala ako na hindi aksidente ang pagkakalagay o pagkakaroon natin ng temang ito. Ito ay ipinanalangin at pinag-isipan upang tayo ay magising para magtiwala sa ating Panginoon. Lalo sa panahon ito. Pag-ilang taon na ng pandemya, papunta na tayo sa 3 taon. At sabi ng isang Indian na pastor na narinig ko, pero hindi ako masyadong nire-review ko yun, pero sabi niya, 2022 will be the worst year. Pero sabi ko, hindi ako naniniwala. Kasi sabi niya, after this COVID-19, there will be, sabi niya, variant, plus. Diba, nagkaroon ng alpha. Alpha ba yung una? Nagkaroon ng lambda. Lambda. Diba, lambda. Ngayon, Omicron. Diba? Ano susunod? Ako naniniwala ang susunod ay ang pagbubuhos ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. Mas naling mabuti. Maraming tao ang nagkakasakit ngayon. Pero tayo ay patuloy na iniingatan ng Diyos. Amen. Of course, hindi tayo exempted sa mga sakit. Lalo na sa mga panahon ito, di ba? Taglamig. Puso ang sipon, puso ang lagnat, puso ang ubo. Pero praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi nagkakaroon man tayo ng mga sintomas ng ubo, sintomas ng sipon, sintomas ng mga lagnat, pero the great God na sinasamba natin ay pinapagaling tayo. Tama? Siya ang ating dakilang manggagamot. Doon sa teksto na binasa natin, may tatlong main points ako na nais na ibahagi sa inyo. Una, doon sa verse 28, He is our everlasting God. God is everlasting. Di ba? Sabi ron, sa verse 28, have you never heard? Sa NLT translation, have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the Creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of His understanding. The word everlasting, ibig pong sabihin nito ay He has no beginning, He has no ending.
That is our God. Wala siyang simula, wala siyang wakas. He is timeless. Ibig sabihin, hindi siya bound ng anumang panahon, ng anumang oras. In fact, sabi ng Bible, ang 1,000 araw o 1,000 taon ay parang isang araw lamang sa Kanya. He is everlasting. He is no beginning nor ending. He is timeless. He is limitless. He is infinite or endless. Siya po yung ating Diyos. Now, tignan niyo kung mabuti. If God is our God, the everlasting God, the timeless God, the God that is not bound by time or limitless, ibig sabihin niyan, pag sumasampalataya ka sa Kanya, kapag nagtitiwala ka sa Kanya, secured ka. Amen? He is our security. Sino na nakakita ng security guard dito? Of course, lahat tayo. Tama? Alam niyo ba ang trabaho ng security? I-secure niya yung building na kanyang binabantayan. Now, He is our everlasting God. He is our certainty. Siya ang ating katiyakan. He is our security. Ibig sabihin, if God is our security, saan ka man pumunta, anuman ang kinakaharap nating panahon ngayon, nakakatiyak ka, iingatan ka ng Diyos. Pwede ka pumunta sa palengke, makipagsiksika nang hindi ka natatakot na mahawa ka ng Omicron o ng COVID-19. Tama po ba? Na habang namamalengke ka, siksika ng tao, kumakanta ka ng I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed. And I know I am redeemed by the blood of the Lamb. Saved from sin, and I know I am. All my, nakalimutan mo kasi nun. Tiyak ka! Sigurado ka! Ito lang nakaraang December. Kung ang iba sa inyo ay napunta sa SM para mamili ng mga damit o ng kung ano-ano. Ano napansin nyo? Siksikan, di ba? Tama? Siksikan ang tao sa SM. Sa escalator, halos yung mga mukha nila magpalitan na. Kung isa ka roon na nakikipagsiksikan, at ngayon ay narito ka, nahawa ka ba? Nagkasakit ka ba? Kasi God is with us. Tama? God is in us. And God is for us. And that God, the everlasting God, is in our heart today. Nag-iingat siya. Siya rin ang nagpapagaling sa atin. Siya ang ating tagapagligtas. Hindi kanya iiwanan. Ano sabi ng Bible? He will never leave us nor forsake us. Hindi po ba? Hello? Gutom na ba kayo? Ako, 2 oras ako mag-preach. 2 oras ako mag-preach. Sabi ron, He will never leave us nor forsake us. Ang tanong, sino yung kanyang hindi iiwanan at hindi pababayaan? Sino? Yung mga pangako niya yun di ba? Remember the promise of God. Pangako niya yun, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Sino yung hindi niya iwanan at pababayaan? Yung mga nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Sumasampalataya ka ba sa Kanya? Ha? Na kahit anong mangyari ay hindi ka bibitaw sa Kanya? Na kahit anong mangyari ay kakapit ka sa Kanya? Na kahit na ano pa ang sabihin ng DOH ay patuloy kang luluhod sa Kanya at pananalangin at sasabihin mo, Yahweh, Panginoon, Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang eternal God, everlasting God, and I believe with all my heart that in You I am protected. Amen. That
in you. My hope is in you. And because I am in you, and I am with you, and I am for you, alam ko, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, at iingatan mo ako, hindi lang ako, maging ang aking pamilya ay nasa mga kamay niya. Amen po ba? Nasa mga kamay nga ba niya ang ating buhay? Ang ating buhay. Of course, may mga time, hindi tayo perfect. Tama po ba? Sino perfecto dito? Taas ang kamay. Walang perfectong tao. May mga time na minsan ay nag-struggle tayo. At during that struggle, may mga time na nag-iisip na tayong tumalikod. Nag-iisip na tayong bumitaw. Nag-iisip na tayong magpahinga muna, hindi muna ako magsisimba. Pero kapag aalalahanin mo ang kanyang mga pangako at magtitiwala ka sa kanya at sasampalataya ka sa kanya, magkakaroon ka ng kalakasan. Amen? Hindi ka manghihilan. Di ba sabi dito, He is our Creator. No? He does not become weary or tired. His understanding is inscrutable. Hindi natin kaya unawain, hindi natin pwedeng harapin kung ano yung kaisipan niya dahil siya ay Diyos. Pero alam niyo po ba, kilala ka niya? Kilala ka niya? At bilang niya kung ilan yung buhok na nalalagan sa iyo tuwing maliligo ka at magsusuklay. At bilang niya kung ilan pa yung buhok na natitira sa ulo mo. Ganyan tayo makilala ng Panginoon. At saan ka pwedeng tumakbo? Saan ka pwedeng magtago? Wala. Si David mismo nagsabi, saan ako pwedeng magtago sa iyo? Pag nandun ako sa kwarto, naroon ka. Pag nandun ako sa banyo, naroon ka. Kung ako nasa ilalim ng kama, nandun ka. Walang pwedeng pagtaguan at walang pwedeng takbuhan. Siya lamang ang ating pwedeng lapitan. Amen po ba? Amen. Siya lang ang ating pwedeng lapitan. Ito sabi ni Moses sa Psalm 90. Alam niyo ba na ang Psalm 90 ay hindi si David ang sumulat? Ang Psalm 90, ang sumulat ay si Moses. Prayer ito ni Moses. Ito ang kaisa-isang prayer o awit na sinulat ni David na sinulat ni Moses sa Psalm. Sabi ni Moses sa Psalm 90, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako. Sa lahat ng salinlahi, ano ibig niya sabihin dito sa verse 1? You are our dwelling place. Ibig sabihin, ikaw lang ang aming tahanan, ikaw lang ang aming pwedeng takbuhan, ikaw lang ang aming pwedeng pagkatiwalaan, at sa iyo siguradong ligtas kami. Saan ka pupunta? Lalo sa panahon ito. Sa Diyos. Wala kang ibang pwedeng pagkatiwalaan kahit na sa panahon ito, kundi ang Diyos lamang. And verse 2, sabi ni Moses, bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ano pinapakita ito? Isa sa mga attributes of God na pinapakita rito sa Psalm 90 ay yung tinatawag na the eternality of God. The eternality of God. You are God from everlasting to everlasting. Ibig sabihin yan, siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat natin pagkakilala. Ano sabi ng ating tema? The promise of God. The promise of God. Pero paano mo makukuha yung promise na yun? Paano mo makakamtan?
magtiwala. Magtiwala sa Kanya. Alam niyo po ba yung salitang trust? Yung salitang trust, ibig sabihin yung to rely. Ibig sabihin ng to rely, talagang wala kang ibang aasahan kundi siya lang. Tuling. Wala kang ibang pwedeng sandalan kundi siya lang. Ngayon darating na eleksyon, lahat ng mga kandidato ang mga lako. Pero kadalasan sa mga pangako nila ay napapako. Pero pag ang Diyos ang nangako, tiyak na ipagkakaloob ito sa iyo. Kaya lang ito ano? Tiwala. Tama? Amen. Hello? Ang mga gutom na. Wala na mga amen. Wala na mga palakpak, mga gutom na. Ang Diyos, kapag nangako, sigurado, ibibigay niya ang kanyang pangako. Karanasan mo na ba na iniwan ka ng Diyos kahit isang sandit lang? Ha? Sino na nakaranas na iniwan siya ng Diyos? Hindi, di ba? Wala pa. Yung boyfriend mo, pwede kang iwanan. Yung kaibigan mo, pwede kang iwanan. Minsan, may mga asawa na nangiiwan. Pero ang Diyos, hindi nangiiwan. Amen. Sabi dito sa teksto natin sa verse 20, He does not become weary or tired. Hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod saan? Hindi siya napapagod na ibuhos ang biyaya. Amen. Hindi siya napapagod na pagpalain ka. Hindi siya mapapagod na bigyan ka ng pagtatagumpay. Hindi siya napapagod na dinggin ang iyong mga panalangin. Hindi siya napapagod. Verse 29, sabi dito, He gives strength to those who are weak. Verse 29 sabi, He gives strength to the weary, and to him who lacks might He increases power. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina. Kapag nararanasan mong nanghihina ka na, kapag nararanasan mong parang napapagod ka na, kapag nararanasan mong parang sobrang tambak na ng mga problema, sobrang grabe na yung mga pagsubok, parang hindi mo na kaya, lapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng kalakasan. Sabi ng ating teksto, Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary, and to him who lacks might, He increases power. Lapit lang sa Kanya, magtiwala lang sa Kanya, bibigyan Kanya ng kalakasan. Sabihin mo sa Kanya, Lord, nanghihina ako, bigyan mo ako ng kalakasan. Manalangin ka lang sa Kanya. Alam niyo po ba, ang salitang prayer, minsan ang ibig sabihin niya, kapag nagpipray ka, Lord, di ko na kaya, ikaw na ang bahala. Hindi ko na kaya, hindi ko na alam ang gagawin ko, pero alam ko, meron kang magagawa. Ano yung kinakanta natin madalas? Ewan ko kung nabutan niyo itong kanta na to kasi matandang Kristiyano na ako. Alam kong may magagawa ang Diyos. Di ba? Kinakanta niyo ba yun? Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Meron siyang magagawa. Kaming mga pastor, limitado ang aming kakayahan, pero ang Diyos, hindi limitado ang kanyang kakayahan. Kaya kanyang palakasin, kaya kanyang pagpalain, lumapit ka lang sa kanya.
Ephesians 6:10 ang sabi ron, be strong in the Lord and in the power of His might. Panginoon tayo magpapakatatag, Panginoon tayo magpapalakas, Panginoon, in the Lord. Sa Panginoon lamang. Kaya nga si Pablo mismo, nagsabi siya, no? Sa Filipo, sabi niya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Hindi sinabi ni Pablo na, ako ay magagawa ko ang lahat dahil ako ay matalino. Magagawa ko ang lahat dahil ako ay isang apostol. Magagawa ko ang lahat dahil ako ay malakas. Sabi niya, I can do all things through, Panginoon, Christ. Kung wala ang tulong ng Panginoon sa buhay natin, ay wala tayong magagawa. Kung wala yung grace ni Lord sa buhay natin, wala tayong magagawa. Kung wala ang kalakasan ng Panginoon sa ating mga buhay, wala tayong magagawa. Hindi tayo magtatagumpay, hindi natin mabibigyan ng karangalan ng ating Panginoon kung wala ang kalakasan ng Panginoon sa ating buhay. Si Pablo mismo sabi niya, I can only do all things through Christ. Through Christ. Through Christ. Through Christ who strengthens me. Kaya dapat ma-maintain yung joy sa ating mga puso. Dahil ang isang tao, kapag wala na siyang joy, madali siyang mangkin. Ang isang tao, kapag nawala na ng kagalakan sa kanyang puso, ay doon pumapasok ang maraming alalahanin. Doon pumapasok ang napakaraming problema. Doon pumapasok yung mga kaisipan na ayoko na, saka na lang ako magsisimba. Total yung simbahan, nandiyan lang naman yun. Pag malakas na ako, saka na ulit ako magsisimba. Hindi po, mali po yun. Lapit lagi sa Panginoon para mag-maintain yung kagalakan at magkaroon ng kalakasan. Amen? Sabi ni Nehemiah, di ba? The joy of the Lord is my strength. Anong sikreto para magkaroon ng kalakasan? Joy. The joy of the Lord is my strength. Kung gusto niyo manatiling malakas, matatag, kinakailangan i-maintain yung kagalakan sa Panginoon. At yung pangatlo, sa verses 30 and 31, pag nanghihina ka na at lumapit ka sa Kanya, ay bibigyan ka niya ng panibagong kalakasan. Di ba yun yung teksto natin, yung verse 31? Pero 30, sabi ron, even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. Kahit daw yung mga kabataan ay maaaring maubusan ng lakas. Sino yung mga kabataan dito? Ang kabataan ay nanghihina rin. Nauubusan din ng kalakasan. Pero ang sabi sa verse 31, but those who trust in the Lord, diba? Sa NLT translation, pag binabasa ko po, yung mga nagtitiwala sa Panginoon, sabi ron, ay magkakaroon ng panibagong kalakasan. Kaya nga yung ating tema, the price to those who trust and put their faith in Him. Sabi dito, those who trust in the Lord will find new strength. Kapag nagtitiwala raw tayo sa Panginoon, ay laging bibigyan niya tayo ng kalakasan. In other words, kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi ka makakaramdam ng panghihina. Hello? Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi mo mararanasan
ang manghina. Lalo sa panahon ngayon. Kasi po, hindi pa tapos ang pandemya. Akala natin, maluwag ng December, biglang nag-alert level 3 tayo. Diba? Pero, meron bang dapat ikapanghina kahit nasa alert level 3 na tayo, katumbas ay lockdown? Meron bang dapat ipangamba? Meron bang dapat ipag-alala? Kung ang Panginoon ay nasa puso mo, kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, kung matatag ang pananampalataya sa Kanya, walang dapat ipag-alala. Dahil bibigyan niya tayo ng kalaban. Ito pa sabi niya sa verse 31. But those who trust in the Lord will find new strength. Sabi pa rito, they will soar high on wings like eagles. Ikaw raw ay lilipad na parang agila. Sino na nakakita ng agila? Nakita niyo ba kung paano lumipad ang agila? Diba pagkataas-taas, ito yung nais ng Panginoon. Ito yung revelation na nais ng Panginoon na matutunan natin. Ang agila, they soar above the storms. Hello? Ang agila, lumilipad sila ng mas mataas pa sa, ano ba yung storm sa Tagalog? Bagyo. Bagyo. Ito yung bagyo, liliparan lang yan ng agila. And ikinumpara ng Panginoon yung mga taong nagtitiwala sa Kanya na kapag nakakaranas ng samot-saring bagyo. Hello, narito pa po ba tayo? Amen. Kapag ang mga anak ng Diyos ay nakakaranas ng samot-saring pagsubok, kapag ang mga anak ng Diyos ay hindi tinatantanan ng mga problema at nagtiwala sa Kanya, bibigyan ng Diyos ng panibagong lakas. They will soar high on wings like eagles, sabi ron. We will soar above the storms. Tayo ay magkakaroon ng buhay o tayo ay magkakaroon ng kalakasan, kasatagan. At anuman yung mga problema na yan, nandun tayo sa ibabaw. Titignan lang natin yung pagdaan ng mga problema na yan. O kapag may bagyo, tinitignan ko lang yan. Kapag may mga pagsubok, titignan ko lang yan. Because God will cause us to soar above the storms. Hallelujah. Kaya nga ang buhay ng Kristiyano ay laging masaya. Hello? Ay, maraming malungkot dito. Di ba, sabi rin, ang buhay ng Kristiyano ay masaya tunay. Di ba? Bakit masaya ang tunay? Kasi binibigyan ng Diyos ng bagong kalakasan. At kapag may pagsubok, ay nandito lang ang pagsubok, nandito ka sa ibabaw ng pagsubok. Merong pagkatagumpay. May kalakasan, may pagkatagumpay. Sabi pa dito, they will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Kahit parang tumakbo ka ng tumakbo, hindi ka makakaramdam ng pagkapagod. Ang Kristiyano na nakakaramdam ng pagkapaguran sa kanilang buhay Kristiyano ay mga Kristiyanong nagkukulang na ng pagtitiwala sa Diyos. Ang Kristiyano kapag nangihina na sa kanilang buhay Kristiyano, ibig sabihin ang kanilang pananampalataya ay humihina. Pero God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Pag lumapit ka sa Kanya, bibigyan ka ng pagbagong kalakasan. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng bagong kalakasan. At
Bibigyan ka ng Diyos ng strength to overcome. Bibigyan ka ng Diyos ng strength para maging victorious ka. Bibigyan ka ng Diyos ng strength para maging successful tayo. Iyon ang pangako ng Diyos. Yung teksto natin na Isaiah 40, verse 31, ay isa lamang sa napakaraming pangako ng Diyos sa Biblia. At ano yung pangako na yun? Kalakasan. At pag may kalakasan ka, kaya mo magtagumpay naman ang iyong problema. Ano yung kwento ko ngayon, Pastor? Na-COVID sila, pero pinagaling sila ng Panginoon at binigyan ng panibagong anak. Sa akin magtatapos. Nais kong ipaalala sa atin yung mga pangako ng Diyos. Ilan ang pangako ng Diyos na nakasulat sa Bible? 36,500. At kanino niya ibibigay yung mga pangako na yon? Sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung kulang ka sa pagtitiwala, naku po, magtiwala ka na ng lubusan para matanggap mo yung pangako. Sumampalataya ka na sa Kanya upang yung pangako niya ay matanggap natin. Babasahin natin ang Biblia. Mula Genesis hanggang Revelation, makikita mo yung mga taong pinagpala ng Diyos. Makikita mo yung mga taong pinalakas ng Panginoon, pinagaling, iniligtas. At tayo ay kayang-kayang bigyan ng Diyos ng pagkatagumpay. Yung pangako ay para sa iyo, hindi para sa unbeliever. Yung pangako ay para sa atin, hindi para sa mga Gentiles. At ang pangako na yon ay dapat i-claim natin, magkaroon tayo ng pananampalataya at ng matatag na pagtitiwala. Pray po tayo. Takilang Diyos, aming namang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong salita na aming napakinggan, tunay Panginoon. Na kapag kami ay nagtiwala sa iyo, bibigyan mo kami ng kalakasan. Salamat sa isang katagumpay na umaga. Salamat sa isang katagumpay na anibersaryo. Pagpalain mo po si Pastor Teddy, ang kanyang sambahayan. Pagpalain mo ang kanyang mga miyembro at yung lahat ng sumusuporta